Hello! Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Lonely Sniper 16. Sa mga hindi po nakakilala sa akin. Meron tayong kwento na babasahin ngayon mga parikoy at mga marikoy. Ayan. Pero bago natin umpisahan ang kwento, gusto ko lamang pong humingi ng favor na pakisubscribe po ang ating channel at pakipindot na rin ang tiny notification bell para ma-update po kayo pag meron po tayong mga new upload videos. Ang ating liham ngayon ay para lamang po sa may bukas ang kaisipan at may malawak na pang-unawa. Ayan. Kaya kung ikaw ay wala po nito, pwede na pong mag-skip at mamili ng mga videos na nararapat po para sa inyo. Okay, let's proceed to our letter. Ako po si Kim. Nagtatrabaho ako sa isang department store. Wala po akong boyfriend dahil 18 years old pa lang ako. Nagtatrabaho na po ako. Pero hindi ko akalain na sa pagtatrabaho dito sa mall ay makakatagpo ako ng lalaking magpapatibok ng aking puso. At siya nga ito, si Arnold. Unang nagpakilala si Arnold habang bumibili siya ng aking paninda sa department store. Dahil nga kailangan ay maboka ka sa pagtitinda, ay napabili ko nga si Arnold sa paninda ko. Hanggang sa nagtagal ay nanligaw nga si Arnold sa akin. Makaraan ng ilang buwan ay sinagot ko na si Arnold. Pero si Arnold ay may isang lihim na hindi niya sinabi sa akin. Pero habang tumatagal ay nalaman ko ito sa kanyang kaklase. Si Arnold ay isang seaman student sa Las Piñas. Nalaman ko ito sa kanyang kaklase na may gusto rin sa akin. Ngunit hindi siya pinagpala na sagutin ko dahil mas gusto ko si Arnold. Dahil siguro sa mas magaling siyang magsalita, magaling siyang manligaw, ika nga. Matatamis ang mga pangako na mga sinasabi niya sa akin. Dahil nga siguro siya ang unang boyfriend ko, ay naniwala ako sa lahat ng mga sinabi niya. At nagbingi-bingihan ako at nagbulag-bulagan sa lahat ng mga sinabi ng mga kaklase niya. Isang araw, pagbukas namin sa store, ay may isang babae na lumapit sa akin. Tinanong niya ako kung kakilala ko si Arnold. Ang sagot ko naman ay hindi, kahit alam ko sa sarili ko na siya yung boyfriend ko at siya yung lalaking nagpapatibok sa puso ko. Nagsinungaling ako sa babae dahil alam ko na may asawa si Arnold na may mga anak. Dahil yun nga ang sinabi ng mga kaklase niya, noon ko lang napagtanto na totoo nga ang mga sumbong ng mga kaklase niya sa akin. Pero dahil mahal ko nga si Arnold, ay nagbingi-bingihan pa rin ako at hindi ko sinabi sa kanya na nagpunta ang asawa niya sa store namin. Isang hapon ay sinundo ako ni Arnold mula sa trabaho. Dala niya ang kanyang kotse. Dahil si Arnold ay may kaya nga sa buhay, ay niyaya niya akong lumabas sandali. At dahil nga sabi ko may curfew sa boarding house namin, ay sinabihan niya ako na saglit lang. Nung pangalawang beses pala na nagpunta ang misis niya sa store namin, ay paparating din pala siya noon, kaya nakita niya ang misis niya na kinakausap ako. Buong akala ni Arnold
ay inamin ko na may relasyon kami ni Arnold. Naghihintay lang pala si Arnold na magsabi ako sa kanya na kinakausap ako ng kanyang misis. Dahil ayoko na magkalayo kami ni Arnold at magkahiwalay, ay nagsinungaling pa rin ako kay Arnold na hindi ako kinakausap ng asawa niya. Pero lingid sa kaalaman na alam na pala ni Arnold na lagi akong pinupuntahan at inaaway ng misis niya. Pero ang misis niya ay pilit pa rin akong pinapaamin kung may relasyon nga ba daw kami ni Arnold. Pero pilit ko pa rin pinagsisinungalingan na wala nga kaming relasyon. Isang araw ay sinundo nga ako ni Arnold sa trabaho dahil opening ako. Umuwi ako ng 7 o'clock ng gabi dahil kapag hanggang alas 9 ay hindi na talaga ako makakasama sa kanya. Kaya nagkataon na alas 7 ng gabi ang uwian ko ay inantay niya ako mula pagkagaling niya sa school. At nagtungo kami sa parking lot kung saan naroon ang kanyang sasakyan. Habang nag-uusap kami ay may dala-dalang inumin si Arnold. Sabi niya sa akin, mag-uusap daw kami habang nainom. Dahil maaga pa naman ay pumayag nga ako na mag-inom muna kami ng kahit ilang bote na dala-dala niya. Doon nga sa loob ng kotse, binuksan niya ang aircon ng kotse nito. Maya-maya habang kami ay nag-uusap ay pinapaamin ako ni Arnold kung ano yung mga sinasabi ng asawa niya sa akin. Alam na daw niya na lagi akong pinupuntahan ng nanay niya at ng asawa niya. At doon nga inamin ko sa kanya na inaaway ako ng kanyang asawa. Pero pilit pa rin sinasabi ni Arnold sa akin na kahit sumama daw ako sa bahay nila, ay wala na talaga sila ng misis niya. Wala na silang pakialamanan sa isa't isa. Mula noon ay pinaniwalaan ko pa rin si Arnold. Dahil nga siguro, siya ang unang lalaki sa buhay ko ay pinaniwalaan ko pa rin lahat ng kasinungalingan niya. Yun nga, habang nag-uusap kami ay may lumapit na gwardiya sa kinaroroonan namin. Na ang sabi niya, bawal daw mag-park kung saan nakapark ang kotse ni Arnold. Kayon ay lumipat kami ng pwesto. Pumunta kami kung saan nagbayad siya ng park. At doon, pinagpatuloy namin ang pag-uusap habang kami ay nagiinom. Habang nagsasalita siya at sinasabi niya ang mga bagay-bagay na alam ko na puro kasinungalingan, ay niyaya niya ako na pumunta kung saan ay dadalawa lang kami na walang makakakita sa amin. At dahil nga mahal ko siya, ay sumama ako sa kanya. At doon nga ay naganap ang hindi ko inaasahan. Hindi ko napigilan ang aking sarili at naibigay ko ang aking pagkababae. Nagulat nga si Arnold dahil nahihirapan siyang maipasok ang kanyang junjun kay Pechay. Sabi niya sa akin ay grabe daw, nahihirapan daw siyang maipasok si Junjun sa aking Pechay. Pero hindi pa rin ako umiimik dahil magkahalong kaba at takot ang aking nararamdaman dahil alam ko sa aking sarili na wala pa akong karanasan, na siya ang unang lalaki sa buhay ko. Habang ginagawa ni Arnold ang mga bagay na hindi ko inaasahan,
Katulad nga ng pagpasok niya sa aking pechay, ay habang nilalaro niya ang aking pechay ay ramdam ko na tumutulo na nga ang katas at nakakaramdam na rin ako ng init ng katawan dahil siguro sa nainom namin. At higit sa lahat ay basang-basa na si Pechay. At hindi na rin niya mapigilan na kahit hindi pa niya naipapasok si Junjun sa Pechay ay marami na ang lumabas sa kanya. Marami na sa bunga ng aking Pechay. Ang kanyang katas ay talaga naman na umaagos hanggang sa baba. Nakikitaan ko pa ng mga lagkit sa aking tiyan. Dahil nga hindi pa rin nga naipapasok ay nagpahinga muna si Arnold. Maya-maya ay nakaidlip ako dahil siguro sa takot at kaba. Paggising ko ay nag-umpisa na naman si Arnold na bumalik. At doon nga ay pinilit niya na ipasok si Junjun. Pagkapasok niya ay napasigaw na ako ng sinabi ko ang kanyang pangalan na may halong impit na pag-uungol. Habang ipinapasok niya ay sadyang nakikita ko sa mukha niya na sadyang pinipilit niya at nahihirapan nga siyang maipasok dahil nga siya pa lang ang unang makakapasok sa pechay ko. At doon nga, nagwagi siya na maipasok si Junjun at nagulat siya dahil buong akala niya ay meron na akong karanasan. Meron na akong karanasan at meron na akong naging boyfriend bukod sa kanya. Nagulat siya dahil may bahid ng pula sa kumot na gamit namin na panlatag na puti. Sinabihan niya ako na ako pala ang una na nakapasok sa'yo. Bakit hindi mo sinabi? Wala akong nagawa kundi humagulgol dahil alam ko sa sarili ko na gagawin niya lamang akong isang kabit. Dahil alam ko na may pamilya nga siya. At alam ko na hindi niya iiwan ang pamilya niya para sa akin. Nagulat siya dahil humagulgol ako at nakaunan sa kanyang braso. Pero nangako siya na hindi niya ako iiwan. Pagkatapos nga namin ay hinatid niya na ako sa aking boarding house. At doon, nag-isip-isip ako na makipaghiwalay na sa kanya. Pero hindi ko kaya. Nasasabi ko lang siguro dahil naiisip ko nga na may pamilya na siya. Pero ang masakit, hindi ko na makalimutan ang mga ginawa niya. Dahil sa buong buhay ko, noon ko lang naranasan na ganun kasaya. At dahil siguro, siya ang una na nakapasok sa pechay. Pero hindi rin nagtagal ay napag-isip-isip ko na kahit na siya ang unang naging lalaki sa buhay ko, ay mas maigi na kalimutan ko na siya dahil wala naman akong mapapala sa kanya. Hanggang sa nagpa-transfer nga ako ng aking trabaho. Pero hinanap daw ako ni Arnold sa mga katrabaho ko. Pero sinabihan ko sila na wag nilang sasabihin kung saang mall ako na i-transfer. Mula noon ay hindi na kami nagkita. Hanggang dito na lamang ang aking liham, Lonely Sniper. Maraming salamat sa iyong pagbabasa at more power sa iyong channel. God bless us all.
Thank you guys for trusting me. Ayan, thank you so much. Ayan, sana ay nahanap mo na yung tunay na nagmamahal sa'yo na wala kang kaagaw. Ayan, so sa mga nanonood ngayon, ayan, once again, please don't forget to subscribe and click our channel and click our tiny notification bell para ma-update po kayo pag meron po tayong mga new upload videos. God bless everyone. See you on my next vlog. See you on our next letter. Bye!